May mga gabi na maririnig mo ang hangin na sumisipol sa kabubatan tulad ng mga bulong ng mga patay. May mga lugar kung saan ang buwan ay higit pa sa liwanag. Ito ay isang pinto bukas sa mga nabubuhay sa dugo at takot. At may mga taong, sa kabila ng pagtaka sa kanilang kapalaran, ay umatras upang matupad ang isang tadhana na nakasulat sa dugo ng kanilang mga ninuno. Sa isang maliit na nayon sa gilid ng kagubatan, sa pagsapit ng gabi, ang mga hiyawan na hindi tao ang umaalingaw-ngaw. Nawasak ang nayon. Nasusunog ang mga bahay. Lumilipad ang mga anino sa mga bubong na pawi. Isang sinaunang lahi, ang aswang, ay nagbalik. Sa gitna ng mga guho, isang batang lalaki ang yumakap sa kanyang ama. May bahid ng dugo ang kanyang shirt. Isang nasusunog, masangsang na amoy ang tumatagos sa hangin. Ang amang si Mang Oterio ay dating warrior exorcist, ngunit ngayon ay isa na lamang siyang ama na galit na naghahanap ng paraan para mabuhay ang kanyang anak, si Valentin. Hindi ka pwedeng mamatay dito. Gusto nilang sirain ang bloodline ng nanay mo eh. At ang matandang babae, si Nana Chedeng, ang huling taong nagtago ng lihim ng sagradong linya ng dugo sa nayon, ay nagpasya. Oterio, kunin mo ang bata. Kung mabubuhay siya, siya lang ang makakapagtapos ng lahat. Ang mag-ama ay tumakas sa kagubatan, sumunod ang mga paungol. Sa gayon nagsimula ang paglalakbay ng pagtakas sa mga demonyo, ang paglalakbay ng mga nakatatak na alaala, mga katotohanang walang nangahas na banggitin, at isang batang may dalawang linya ng dugo, tao at demonyo. Akala ni Valentin ay nakatakas na siya sa nakaraan. Ngunit nang bumalik ang kabilugan ng buwan, muling umalingaw-ngaw ang mga lumang alulong. Muling dumanak ang dugo. At muling tinawag ng tadhana ang kanyang pangalan. Para tapusin ang digmaan sa pagitan ng mga tao at aswang, minsan, kailangan mong maging bagay na pinakaayaw mo. Magamang pinatakas, bloodline & curse ni. Noong bata pa ako, akala ko nasa fairy tale lang ang mga halimaw. Hanggang sa gabing iyon nang ang buong nayon ko ay nawasak ng hindi makataong hiyawan. Nang gabing iyon, lumakas ang hangin mula sa malalim na kabubatan na tinatangay ang mga bubong na pawid. Umaalulong ang mga aso sa bawat sulok. Ang mga tao ay tumigil sa paglabas sa kanilang mga bahay pagkatapos ng takip silim. At pagkatapos, habang ang kabilugan ng buwan ay tumataas, ang dugo ay dumanak, ang mga laman ay lumipad, ang tunog ng pagpunit ng laman ay umalingaw-ngaw tulad ng isang piging ng mga demonyo. Nakita ko ang aking ama, si Mang Oterio, ang dating mangangaso ng aswang, nakaluhod sa tabi ng katawan ng aking ina, walang laman ang kanyang mga mata at basa ng dugo. Ang aking ina ay namatay pagkatapos ng unang pag-atake. Si Nana Chedeng, isang matandang babae na may malamlam na mga mata, ngunit isang boses na parang kampana, ay bumulong sa usok. Dapat nating kunin ang bata, ang dugo sa kanyang mga ugat ay maaaring ang tanging bagay na magtatapos nito. Ayaw umalis ng tatay ko. Gusto niyang manatili upang lumaban gamit ang kanyang espada. Pero nakita kong nanginginig ang mga kamay niya. Hindi dahil sa takot, ngunit dahil alam niya na kung mananatili ako, mamamatay ako tulad ng aking ina. Patawarin mo ako sa una at marahil sa huling pagkakataon na tumalikod ako sa pakikipaglaban. Tumakas kami sa nayon. Iniwan ng nasusunog na mga bubong, ang mga hiyawan, at ang mga sumpa na hindi nalulutas. Hindi ko alam kung tao ba ako, o kung may iba pang unti-unting gumising sa dugong ito.
sa isang nayon na nababalutan ng makapal na ulap at ang mga alingawngaw ng malalim na kabubatan. Nagbalik ang mga aswang, mga nilalang na kumakain ng dugo. Hindi nila kailangang kumatok. Gumapang sila sa mga bubong na pawid, nagtatago sa anyo ng kanilang mga mahal sa buhay, naghihintay na makatulog ka upang tahimik na anihin ang iyong mga organo. Sa gitna ng kawalang pag-asa na iyon, si Mang Oterio, ang taong dating nakapatay ng mga halimaw, ay mayroon na lamang dalawang pagpipilian. Manatili sa mga taga-nayon o tumakas kasama ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Valentin. Si Nana Chedeng, ang pinakamatagal na buhay sa mga aswang, ay nagsalita sa mahina ngunit determinadong tinig. Kung namatay si Valentin, nawawala ang pag-asa. Ang batang iyon na may 2 linya ng dugo, isang tao, isa pahi. Napunit si Oterio. Ang taong dating pinahahalagahan ang karangalan, ngayon ay ginawa ang itinuturing na duwag, tumakbo. Ngunit ang nanginginig na yakap ni Valentin ay nagpaunawa sa kanya na ang tagumpay ay hindi ngayon, ngunit sa hinaharap. Nagmamadali silang dalawa sa kabubatan. Sa likod nila ay nilalamon ang nayon. Nasa harapan nila ang walang pangalan na bulubundukin, kung saan walang nangahas na pumunta kung saan sila magsisimulang muli o ililibing. Hindi nila naiintindihan ang sumpa na ito ay hindi lamang isang alamat. Ito ay dugo. Ito ay paghihiganti. Ito ang walang katapusang gabi na nagsimula bago malaman ng mundo kung ano ang liwanag. Ako si Nana Chedeng, ang huling nakaligtas sa angkan ng sinaunang shaman. At nakita ito ng sarili kong mga mata, ang mga aswang, ang mga sumisipsip ng mga kaluluwa at alaala. Nang gabing iyon ang buwan ay kabilugan at ang ilog ay umitim. Alam ko malapit na ang wakas. Oterio, kunin mo ang iyong anak. Higit pa si Valentin sa iyong anak, siya ang iyong huling pag-asa. Nakita ko ang mga mata ni Oterio. Puno ng sama ng loob dahil pinatakbo ko siya, imbes na makipag-away. Ngunit mas alam ko kaysa sinuman ang batang iyon ang susi. Taglay niya ang marka ng liwanag at kadiliman. At isang maling pagpili mahuhulog ang mundo sa impyerno. Kinuha ni Oterio si Valentin at nagtago. Nanatili ako. Pipigilan ko ang mga halimaw hanggat kaya ko. Dahil ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang na palapit sa kapalarang kinakaharap ng bata. Kung nakikinig ka, hindi pa tapos ang kwento. Maraming taon pagkatapos ng pagtakas mula sa impyerno, si Oterio at Valentin ay nanirahan sa liblib sa malalim na kabubatan. Walang mapa, walang makakahanap sa kanila. Ngunit ang nakaraan, tulad ng dugo, gaano man ito katagal ilibing, balang araw ay babangon ito. Fast forward, season after season, ang mga puno ay naging berde. Ang mga bubong na pawid ay tumaas sa gitna ng kabubatan. Si Valentin, 16 na ngayon, ay may mapanglaw na ekspresyon sa kanyang mukha. Tinulungan niya ang kanyang ama na magtanim ng mais, manghuli ng mga hayop at magtagpi ng bubong. Ngunit tuwing gabi dumarating ang kakaibang panaginip. Isang babae na may mahabang buhok, ang mga mata ay nagniningas na parang apoy ng impyerno. Tinawag ang aking pangalan, bumulong sa aking tainga. Ang aking dugo ay hindi dugo ng tao. Full moon night, umuungol mula sa malalim na kabubatan, kumakaluskos ng walang hangin. Isang pinatay na kalabaw, napunit ang tiyan, wala na ang mga organo. Walang bakas ng paa sa paligid. Isang malakas na malansa na amoy at simbolo ng dugong iginuhit sa bato. Tumayo si Valentin.
Pero ito ay tulad ng lumang kwento, tama ba? Huwag mo nang itanong. Matipid na sabi ni Oterio, umiiwas sa mata. Mula sa araw na yon, lumaki ang hinala ni Valentin. Naulit ang panaginip sa pagkakataong ito. Nakita niya ang kanyang sarili na lumalaki ang mga pangil, kinakamot ang kanyang ama hanggang sa dumugo. Kinabukasan, tahimik na sinundan ni Valentin ang bakas ng dugo sa kagubatan. At pagkatapos nakita niya ito. Isang maitim na figura ang nakatayo sa gitna ng kagubatan. Humanoid ang hitsura, ngunit may basag na balat, dugong tumutulo mula sa kanyang bibig, kumikinang na mga mata. Tumakbo siya pabalik. Ikatlong gabi. Ang unang aswang ay lumitaw. Umakyat ito sa bubong, tinapik ang mga kuko nito sa dingding. Narinig ni Valentin ang paghina. Hinila siya ni Oterio pababa sa cellar. Kinuha ang lumang buntot pagi. Wala nang itinatago. Nahanap na nila ako. At ngayon, kailangan mong matutong lumaban. Sa kauna-unahang pagkakataon, iba ang nakita ni Valentin sa kanyang ama, ang mga mata ng mandirigma, ang hindi natitinag na mga kamay, ang mga hiyawan na naging dahilan upang mapaatras maging ang hayop. Close combat training, meditation exercises, using the mucha to sense killing intent. Araw-araw, nagsanay si Valentin. Ngunit hindi lang siya natutong lumaban, nagsimula na rin siyang makaramdam may kung anong gumagalaw sa kanyang katawan. Mahahalagang sandali, paghahanap ng lumang talaarawan ng kanyang ina, nakatago sa isang kuweba. Sa loob, nakasulat sa maselang sulat kamay. Magdalena, kung babasahin mo ito, sana patawarin mo ako. Hindi ko kayang buhayin kayong dalawa, isa na ipinanganak ng liwanag, isang ipinanganak ng kadiliman. Natigilan si Valentin. Ang kanyang ina ay may isa pang anak na babae. Connecting clue, ang simbolo ng dugo ay tumutugma sa simbolo sa diary. Hinarap ni Valentin ang kanyang ama. Sino si Magdalena? Ang iyong kapatid na babae. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil gusto kong mamuhay ka tulad ng isang normal na tao, hindi tulad niya, ang anak na babae na ipinanganak sa ilalim ng sumpa. Insidente, isang gabi, narinig ni Valentin ang isang malungkot na kanta mula sa malalim na kagubatan. Sumunod naman siya. Sa lilim ng mga puno, isang babae ang nakatayo, mahabang buhok na nakadikit sa lupa, ang mga mata ay kumikinang na pula. Valentin. Ako si Magdalena, ang dugo ng aking ina ay dumadaloy sa akin at sa iyo. Lumapit ka sa akin, kapatid, malamig ang dugo ko, ngunit mainit pa rin ang ating pagmamahalan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Oterio, hinagisa ng itak si Magdalena, ngunit sa ambon lang tumama. Huwag kang maniwala sa mga salita niya, Valentin. Hindi na siya tao. Ngumiti si Magdalena, natutunaw sa dilim. Mula sa araw na yon, wala nang kadiliman sa labas ng kagubatan. Pumasok ito sa puso at sa dugo. Alam ni Valentin ang katotohanan ay hindi maitatago magpakailanman. At ang pangalang Magdalena ang magiging apoy na sumunog sa marupok na kapayapaang matagal nang nandoon. May mga taong akala natin ay patay na noon pa man, ngunit naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon para bumalik. Hindi para iligtas tayo, ngunit para sabihin sa atin, ang katotohanan ay hindi kasing simple ng inaakala natin. Nagbukas ang eksena, pulang paglubog ng araw, isang sirang kubo na gawa sa kahoy sa gitna ng gubat. Sinusundan ni Valentin at Oterio ang landas ng isang sugatang aswang, ngunit hindi nila nahanap ang halimaw na hanap nila ang tao. Nana Chedeng.
Mas matanda, mas payat, at nakahiga sa isang pool ng dugo, ang kanyang likod sa isang puno, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy pa rin, ngunit ang kanyang tingin ay iba. Ang kanyang mga mata ay tumatagos sa kadiliman, na para bang alam na niya ang pagpupulong na ito. Ang apoy ay kumukutitap, dumidilim, nagsisindi sila ng pansamantalang apoy sa paligid niya. Lumuhod si Valentin, nanginginig ang kamay sa dibdib niya, naramdaman ang mahinang kabog. Lola, ikaw ba talaga? Akala namin namatay ka noong gabing iyon. Ngumiti lang ng mahina si Nana Chedeng. Patay? Wala akong panahon para mamatay, anak. May sumpa pa rin na hindi nasira. At isang kaluluwa ang nawala sa kadiliman at dugo. Emotional climax, nanginginig ang kamay ni Chedeng habang naglalabas ng maliit na bag. Sa loob ay may itim na bato na may asul na glow, mucha. Ito ang nakatagong mucha, ang koneksyon namin ni Magdalena. Kapag kumikinang ito, ibig sabihin nandoon pa rin ang kanyang kaluluwa. Kapag mainit, ibig sabihin nilalamon nito ang buhay. Nagsisimula ang mga huling salita, binasag ng boses ni Chedeng ang bawat salita, parang bumubulong mula sa bibig ng namamatay na kaluluwa. Si Magdalena ang anak ko. Ipinanganak sa gabi ng isang lunar eclipse, sa isang ritual na hindi dapat umiral. Ang kanyang dugo ay hindi lamang dugo ng tao. Ang kanyang ama ang hindi namamatay. Nilikha ko ito para iligtas ang nayon. Ngunit ako rin nagtanim ng mga binhi ng kapahamakan. Kung ito ay mahulog sa kadiliman, ang lahat ng sangkatauhan ay iaalay sa bagong angkan ng aswang. Sikip ang espasyo, sumipol ang hangin sa kabubatan, tumibok ang puso. Natigilan si Valentin. Tinitignan niya ang mutya, ang liwanag sa loob nito ay tumibok sa ritmo ng sarili niyang puso. Kaya kung pareho kayo ng dugo. Ano ka ba, Lola? Tao? O halimaw? Tumalikod si Oterio, hindi sumasagot. Inilagay ni Chedeng ang kanyang huling kamay sa dibdib ni Valentin. Ikaw ang tulay. Kung ang iyong dugo ay dumanak para sa puot, ang kadiliman ay nanalo. Kung ang iyong dugo ay dumanak para sa pag-ibig, ang liwanag ay may pagkakataon pa. Kamatayan, mabagal, kalagim-lagim. Siya ay umuubo, itim na dugo ang umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Si Mucha sa kanyang kamay ay kumikinang na parang gusto niyang magsalita sa huling pagkakataon. Ngumiti si Chedeng, sa katahimik na bumagsak, nakadilat pa rin ang mga mata, parang naghihintay ng wakas na hindi pa dumarating. Napaluha si Valentin, ngunit hindi malinaw ang kanyang mga luha, kulay ube, parang kakaibang reaksyon mula sa kanyang katawan. Pare, kung nagsasabi ka ng totoo, dala ko ang dugo ng isang demonyo. Hindi sumagot si Oterio. Binigyan lamang niya ang kanyang anak ng buntot pagi at ibinalot ng mahigpit ang mutya sa telang pula ng dugo. Wala akong pakialam kung ano ka. Pakialam ko lang kung sino ang pipiliin mong maging. Noong gabing iyon, ang batang si Valentin ay hindi na isang takas na bata. Siya ang naging susi, pagbubukas o pagsasara ng mga pintuan ng impyerno. At sa likod ng pintong iyon ay si Magdalena. Upang sirain ang kasamaan, minsan kailangan mong pasukin ang mundo nito. At para makaligtas sa tarangkahan na iyon, ang kailangan mo ay hindi lakas, ngunit ang lakas ng loob na harapin ang pinakamadilim na bahagi ng iyong sarili. Madilim na kagubatan, makakapal na alitaptap, sinundan ni Oterio at ng kanyang ama ang mahinang kumikinang na mutya.
Pagod na si Valentin, ngunit nag-aapoy pa rin ang kanyang mga mata. Inalalayan ni Oterio ang kanyang anak, naglalakad at bumubulong ng mga panalangin. Biglang may kumatok na tunog sa gitna ng kagubatan. Mula sa ambon, lumitaw ang isang matandang lalaki na may puting balbas na may hawak na patpat sa kanyang kamay, si Leandro. Huli na, Oterio. Binuksan na ni Magdalena ang unang tarangkahan. Ngunit kung buhay pa ako, hindi pa huli ang lahat, di. Isang flashback, puno ng pagsisisi ang boses ni Leandro. Si Leandro ay dating pinuno ng isang karatignayon. Ipinagkanulo niya si Nana Chedeng dahil naniniwala siyang may kinikimkim itong demonyo sa kanyang sinapupunan. Ngunit mali ako. Ang tinawag kong demonyo ay talagang isang sakripisyo. At ngayon, dapat kong ibalik ang inalis ko, isang pagkakataong ayusin ang mga bagay-bagay. Sinaunang ritual na eksena, bilog na iginuhit na may dugo, abo at abo ng hayop, umaalingaw ang mga sinaunang awit mula sa iba't ibang sukat. Gumagamit si Leandro ng isang sinaunang ritual ng albularyo, pagbubukas ng Gate of the Underworld na mabubuksan lamang kapag may isang taong may dugong demonyo, Valentin, na nakatayo sa gitna ng bilog. Valentin, kailangan mo munang pumasok. Ang gate na ito ay hindi nagbubukas sa mga tao. Lumalabas ang portal, parang hiwa sa katotohanan, malamig na asul na liwanag. Umiikot ang hangin tulad ng hiyawan ng 1,000 kaluluwa. Pumasok ang tatlo. Nagbabago ang espasyo. Nasira ang oras. Walang araw. Walang kadiliman. Isang mundo lamang kung saan ang lahat ay naagnas tulad ng mga bulok na alaala ng isang demonyo. Pagpasok sa lungga, sinalakay sila ng mga kampon ni Magdalena, mga dating taga-nayon, ngayon ay mga buhay na bangkay na inaalihan ng aswang. Si Oterio ay nakikipaglaban sa itak na binalot ng bawang, si Leandro ay gumagamit ng ash powder at wormwood, at si Valentin, walang anuman, lamang sa buntot pagi, iba ang kanyang mga mata. Bakit ang bilis ng takbo ng batang ito? Bakit ang pula ng mata niya? Nagsisimula ang pagbabago, ang mutya sa dibdib ni Valentin ay kumikinang na pulang-pula, ang kanyang mga kamay ay nangingitim, ang kanyang lakas ay pumailang lang, ngunit ang kanyang kamalayan ay kumukupas. Si Valentin ay umuungal na parang isang halimaw, pinupunit ang dalawang undead gamit ang kanyang mga kamay. Tumayo si Oterio. Hindi na ba yan ang anak ko? O kaya'y siya ang napili? Malakas na sigaw ni Oterio, tumatama sa isip ng bata. Valentin, ikaw ay isang tao. Ikaw ang aking anak, hindi isang bagay na ipinanganak mula sa dugo ng demonyo. Si Valentin ay itinaas ang kanyang ulo, ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. Ngunit siya ay huminga muli, ang kamalayan ay nagbabalik tulad ng isang himala mula sa kailaliman. Pause, nagsasalita si Leandro na parang mas alam niya kaysa kanino. Ang bata ay hindi ganap na tao, ngunit hindi rin ganap na demonyo. Isa siyang blood barrier. Ang tanging tulay na magsasara ng gate magpakailanman. Tumayo sila sa harap ng huling palasyo. Pugad ni Magdalena, gawa sa puting buto ang pinto. Tumutulo pa rin ang dugo mula sa kisam. Mahigpit na hinawakan ni Valentin si Mucha. Hindi na ako tatakbo, Ama. Pupunta ako sa dulo para tapusin ang lahat. Kahit na kailangan kong maging bagay na pinakaayaw ko. Sa dulo ng kalsada ay si Magdalena, ang sinumpaang kapatid na babae, na nagdadala ng pangarap na patayin ang lahat ng sangkatauhan.
At sa tabi niya ay ang batang may dugong demonyo na may puso ng tao. Ang huling labanan ay hindi na sa pagitan ng mga tao at mga halimaw, ngunit sa pagitan ng pag-ibig at sa kapalarang nakasulat sa dugo. Sa wakas, dumating na sila, kung saan hindi na aabot ng liwanag, kung saan nananatili lamang ang hininga ng kadiliman at mga bulong ng mga kaluluwang nakakulong sa loob ng 1,000 taon. Ang pangunahing bulwagan ni Magdalena, mga arko ng bato, mga haliging puting buto, pulang ilaw ng lava na sumasalamin sa bawat bitak sa mga dingding. Pumasok sina Valentin, Oterio at Leandro. Sa gitna ng bulwagan, Magdalena. Hindi na tao. Nakatayo siya, ang kanyang buhok ay kumikislap na parang apoy. Ang kanyang mga mata ay malalim na itim at napakalalim, ang kanyang likod ay natatakpan ng mga sirang pakpak. Ang kanyang balat ay isang krus sa pagitan ng laman ng tao at mga kaliskis ng demonyo. Ang boses ni Magdalena ay umalingaw-ngaw sa buong kalawakan, nang hindi ginagalaw ang kanyang mga labi. Sa wakas dumating ka na. Valentin, kapatid ko. Kapatid, ama, ang kalahating dugo na gustong patayin ng inay. Isang hakbang pasulong si Valentin. Hindi siya nanginig, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog na parang may tinatawag sa kanya sa loob. Sister, stop. I didn't come to kill you. I came to end it all in another way. Psychological twist, dialogue ni Magdalena at Valentin. Bahagyang umiti si Magdalena pagkatapos umiyak. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng ipinanganak para lamang magsilbi sa isang ritual ng pagpapalit? Ipinanganak ako ng aking ina sa dugo, ginapos ako sa isang spell, pagkatapos ay iniwan ako sa mga pintuan ng underworld. At ngayon, pumunta ka kasama ang mukha ng aking ina mula noon para humingi ng tawad sa akin. Hindi na makapaghintay si Oterio, sumugod siya, binigay ang huling suntok na may itak. Hindi ka maaaring maging malambot ang puso. Demonyo ito. Hindi ito titigil. Sigaw ni Valentin. Hindi. Huwag mo siyang patayin. Hindi pa namin nasusubukan ang huling paraan. Huminto si Oterio, tulad ng inilunsad ni Magdalena ang isang counterattack, pinalipad siya. Si Leandro, nanininig ang mga kamay, hinila ang mutya mula sa kanyang bag, iniabot kay Valentin. Kung may pananampalataya kapag gamitin mo ito. Ngunit tandaan kapag nagsimula kang maglinis, sisipsipin nito ang demonyo sa loob mo. Tumango si Valentin. Ang mutya ay kumikinang na pula sa kanyang kamay, ang kanyang puso ay tumibok sa oras. Labanan at sakripisyo ang huling laban. Napasigaw si Magdalena, inilabas ang kanyang kapangyarihan para durugin ang lahat. Sumugod si Leandro, hinawakan siya mula sa likuran, hinila ang ceiling pin sa kanyang leg. Kung may susunod na buhay, hayaan mo akong magbayad sala para sa pagiging tao. Nagningning ang katawan ni Leandro, pagkatapos ay sumabog sa isang puting liwanag, hawak si Magdalena ng ilang segundo lamang. Sumugod si Valentin, sumigaw ng malakas, itinapon ang mutya sa bibig ni Magdalena. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga dila, nanininig ang buong palasyong bato. Si Magdalena ay sumisigaw, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbabago mula sa puot tungo sa kapayapaan. Valen, maniwala ka, salamat sa iyo. Natunaw siya sa abo, naiwan ang isang maliit na kampana na tila umaalingaw-ngaw mula sa ibang mundo.
Umanig ang bulkan, umaagos ang lava mula sa lahat ng direksyon, magsisimulang gumuho ang pugat. Hinila ni Oterio ang kanyang anak at tumakbo. Ang dalawa sa kanila ay nakatakas mula sa huling siwang ng bato, sa oras na maibaon sa likod ng pulang lava. Nawala si Magdalena. Si Mutia ay gumuho sa maliwanag na alikabok. Ang sumpa ay inilibing kasama ng abo ng apoy. Pero nakaupo ang mag-ama sa isang bangin na nakatingin sa bulkan, unti-unting nawawala ang pulang ilaw. Bulong ni Valentin. Ama kong isang araw. Isa pang bata, kalahating tao, kalahating demonyo ay ipinanganak. Mauulit ba ang lahat? Hindi agad nakasagot si Oterio. Tumingala siya sa langit, pagkatapos ay ipinatong ang kamay sa balikat ng kanyang anak. Sa oras na yon, ikaw ang unang makakahanap sa kanya. Hindi para sirain. Ngunit magmahal bago lumaki ang puot. Kapag natutong magmahal ang demonyo, hindi na siya demonyo. Ngunit kapag ang isang tao ay natutong mamuhi, maaari siyang maging mas malupit kaysa sa impyerno.